Mga kapatid, hanggang 3 pisong rollback ang posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Pero giit ng ilang transport groups, bakit parang masama pa ang loob ng mga oil companies na magbaba ng presyo? Bukod naman sa rollback, magkakaroon din ang mga PUV driver ng 10 pisong fuel subsidy sa kada litro ng petrolyo, habang ang mga pasahero may 20% discount sa pamasahe. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong update sa rollback at itong service contracting program na magaganap next week? Alam mo, Julius, napakaraming ganap ngayong araw na ito sa larangan ng transportasyon. Kani-kanina nga lang ay mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa yung nag-announce tungkol dyan sa service contracting program. At syempre yan ay positive news para sa mga commuter at yung ilang mga driver na nakausap natin ay pabor din sila dyan. At ang isa pang aasahan natin next week, itong ang posibleng pagkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Pero mga kapatid, wag po tayong masyadong aasa dahil kakarampot lang po yan. This is Iranian Sepan Navy Station. You need to receive permission from Iranian Sepan Navy for passing through the strait. Any vessel trying to transit in through the strait without our permission will be targeted and destroyed. Ito ang mensaheng natatanggap ng radyo ng mga barko na nasa kalagitnaan ng Persian Gulf. Binabawalan silang dumaan sa Strait of Hormuz at kung magpumilit, pupuntiryahin at wawasakin sila ng Iranian Navy. May kuha rin ang mga Pinoy seafarer ng mga larawan ng mga lumilipad na missile habang nasa gitna ng Persian Gulf. Ganitong sitwasyon sa lugar kahit pa nag-anunsyo na ng tigil putukan ang Amerika at Iran. Medyo nakakatakot kasi kahapon meron ng pronouncement. Yesterday may pronouncement na about ceasefire. Pero in reality, on the ground, iba yung nangyayari doon. Meron pa ring mga missiles, especially sa Lebanon, sa Kuwait, sa UAE, na naglalabasan pa rin at nagliliparan, which is right now, it's a risk really for seafarers. Dahil dito, bahagyang tumaas ang presyohan ng langis sa world market. Sa kabila niyan, posible pa rin magkaroon ng rollback sa susunod na linggo. Kung pagbabasehan ng trading mula noong Lunes hanggang Miyerkules, 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang matatapyas sa kada litro ng diesel. Posibleng pisong tapyas naman o walang pagbabago sa kada litro ng gasolina. Pero baka magbago pa yan at posibleng mas mababa pa ang rollback ayon sa source ng News 5 sa industriya. Dismayado naman ang mga transport group. Pangloloko na naman ito sa mga tsuper, sa taong bayan, na ang laki nung ibinaba sa world market. Nagbaba na sir. So dapat, dati kapag ka may forecast na may gulo, yung pangalawang araw pa lang nagtataas na sila ng presyo. Pero ngayon nagsabi na bumaba. Ayaw naman nilang magbaba. Yung pagbaba na yan, sir, parang parang masama pa yung loob ng mga oil companies. May mga bucket stock pang dapat pumusin na good for 2 months. Ito ngayon, bumaba na sa world market. Sasabihin nila, binili nila ng mataas ang crudo, kanya mataas pa rin ang kanilang pagbebenta. Kanya manipis ang rollback. Kasabay ng posibleng rollback next week, aarangkada na rin sa April 15 ang service contracting program. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo niyan. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga pasahero, magkakaroon ng hindi bababa sa 20% discount ang lahat. Ang mga ruta raw na sakop ng programa ay yung mga nakatuon sa lugar na may connection sa tren at pangunahing ruta ng mga bus. Matutulungan daw nito ang 50,000 na PUV, 1,000 operators at 15 million na pasahero. Ipatutupad ang programa kapag hindi rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanapbuhay. Hindi lang yan, magkakaroon din ng fuel subsidy. 10 piso kada litro ang bawas para sa mga PUV. Maximum daw na 50 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Sa Metro Manila muna yan unang ikakasa sa susunod na linggo. Uumpisahan sa Commonwealth, tapos Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway, saka ipatutupad sa buong bansa.
Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Julius, Cheryl, konting update lang sa ngayon, yung crude oil na futures na titingnan natin, yung tinatawag nilang crude oil futures, na kahapon ay nasa $95 per barrel, eto, nasa $99 per barrel na. So, tingnan natin, may 2 trading days pa, tingnan natin ang final numbers ngayong darating na weekend. Julius, Cheryl. Gerard, anong tingin ng mga analyst? Talaga bang magtutuloy-tuloy na yung rollback o posible pa rin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo? Alam mo, Cheryl, sa ngayon, sabi ng mga analyst, napakahirap talagang matukoy kung saan nga ba patungo ang direksyon ng presyohan ng langis sa international market at syempre dito rin sa atin, sa local market. Kasi ang problema, katulad niyan kahapon, may announcement ng ceasefire, tapos ngayon bigla may mga lumilipad na missiles na. So parang paiba-iba yung mga pronouncements, paiba-iba yung nangyayari sa ground. So yun yung tinitingnan ng merkado kung paano nga ba yung magiging presyohan. So sa ngayon, wala pang malinaw kung talagang may rollback tayo o magtutuloy-tuloy yung pagtaas. Cheryl. Puntahan ko yung sitwasyon ng ating mga kababayan na seafarers. Gaano karaming Pinoy seafarers yung naiipit sa Middle East at kumusta yung kalagayan nila? Alam mo, Cheryl, yung nakausap natin kanina na grupo ng mga seafarers, sinasabi nila nasa mahigit 5,000 mga Pilipinong seafarers yung nandun ngayon sa mismong Persian Gulf at sakay sila ng mahigit 400 mga barko doon. Iba't ibang flags yung pag-aari, nagmamay-ari ng mga barko ngayon, pero just the same yun, medyo maraming Pilipino doon. At sa ngayon talaga natatakot sila ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan at medyo nagkakaubusan na rin daw ng supply. Pero ang kagandahan naman dito, yun daw mga may-ari ng barko at yung mga manning agencies ay sila ay magsisiguro para mapadalhan ng supplies yung mga seafarers na naiipit dyan. Pero sa ngayon, alam mo, Cheryl, kinukwento rin sa atin yung ibang mga barko dyan gusto na talagang mag-dock doon sa mga port sa Iran. Pero ang problema nga, dahil nga sa gyera na ito, ang dami rin mga port facilities yung hindi magamit ngayon dahil sirang-sirado talaga. Cheryl. Anong reaksyon ng mga motorista, Gerald, at saka ng mga pasahero sa service contracting program at yung fuel subsidy at discount sa pasahe sa susunod na linggo? Julius, alam mo, para sa mga commuter, syempre malaking bagay itong pagkakaroon ng discount sa tuwing sumasakay sila dun sa pampublikong transportasyon. Dahil syempre ito may stretch yung budget nila, lalo't ngayon na napakataas ng presyo ng mga bilihin dahil nga sa napakamahal na presyo ng langis natin. Tapos kanina lang, sayang wala tayong makausap ngayon dahil wala dito yung mga driver. Pero kanina may mga nakausap tayong driver. Itong JODA dito sa likod ko, itong Jeepney Operators and Drivers Association dito, ang sabi nila pinaghahandaan na nila itong service contracting. Parang nakausap na yata nila yung LTFRB, so pinapahanda na yung mga papeles at para nga sa kanila ay napakalaking bagay ng pagkakaroon itong service contracting na ito. Dahil nga syempre may makukuha silang pera mula sa pamahalaan at itong perang ito ay magagamit din nila sa pang-araw-araw na gastos at para hindi rin lahat ng kinikita nila ay napupunta lamang sa pambili ng diesel. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.